Lolo. Lolo, bakit mo nililinis ng walang dahilan? Hindi mapakali ang lolo mo. Bakit mo ginagalaw ang halijing ito? Kanina lang ni lolo, nagwalis malapit sa haligi, medyo nakaharang sa daan. Ang halijing ito, 200 kilo ang bigat nito. Buong angkan, puno ng pamilya lang ang makakabuhat. Sa edad mo, baka masaktan ang likod mo. Ang mga buto ko, masyadong matibay, patayin mo na ang puno kung kaya. Lolo, nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Hindi nagyayabang si lolo, kung di ka maniniwala. Sige na, ang galing mo talaga. Siyempre naman. Anong problema? Masakit ang lalamunan ko. Lolo. Paligsahan ng martial arts. Lolo, nakaabot ako sa finals ng lungsod para sa kabataang babae, di ba? Hindi ba ako kahanga-hanga? Hindi ba kamangha-mangha ang estudyante ko, di ba? Xiaowan, babae ka, anak, delikado ang martial arts. Paano kung masaktan ka? Martial arts ang buhay ko, Lolo. Pero kayamanan ka para sa akin. Lolo, kung mananalo ako, magiging estudyante ako ng maestro. Tapos, malalaman ko na ang totoong nangyari sa magulang ko. Lolo, matanda na ako. Ang paghihiganti ni Papa, ako na ang gagantay para sa kanya. Hintayin mo ang magandang balita. Ikaw. Mabait na bata ka. Ako ang tunay na master. Ang nagwagi ngayong gabi, Li Chang'an. Anak. Anak, Itay, ipangako mo, alagaan mong mabuti si Xiaowan. Bago siya mag-20. Huwag mong pakawalan ang pagkakahawak mo. Kung hindi, di ako mapapanata. Pangako ko yan, anak. Anak ko. Sa mga tao. Ako'y naging Li Changxing. Nagtiis ng tahimik, 3 araw na lang. Bago mag-20 si Xiaowan. Ang paghihiganti mo. Kinakabahan pa rin ako, anak. Taunang kampyonato ng Z-City para sa kabataang grupo, magsimula na tayo ngayon di. HMM. Una, masigabong pagbati natin sa ating unang panauhit. Tinaguriang babaeng Bruce Lee, Li Wan. Sige na. Ano ba ang kwento ni Liwan? Paano siya nakarating sa finals? Walang magulang na nabanggit. Lolo niya ay janitor. Walang pambayad ng personal coach. Makakarating sa ganitong antas. Swerteng-swerte lang talaga. Pangalawang katunggali, Henteng Boksingero, mula sa ibayo ng karagatan, Binibining Ze. Wing Chun. Li Wan, magtuturo na. Pero itong si Miss Z, di ko siya kilala. Walang nakakakilala sa kanya. Makakilala rin kayo sa kanya. Hanze, ano naman ang kwento niya? Galing siya sa bansang Parola. Tagapag-anunsyo, may mali rito. Pambabae lang dapat ito. Sa totoo lang, sa bansang Parola, 100 kasarian, si Miss Z ay biologically na lalaki, ngunit pinipiling maging babae sa puso. Hindi ito patas. Hustisya. Binibini, paalala ko lang, ang tatay ni Miss Z ay pinakamayaman sa Z-City. Milyon ang gasto sa supplements, taon-taon. Milyon-milyon. Samantalang ikaw. Balita ko ang pamilya mo. Ay mayroon lang, lolo na janitor. Humihilig ng patas. Hindi patas ang buhay, lumaban ka na, o umatras na. Makinig ka nga. Mas mabuting sumuko ka na bago mahuli ang lahat o baka ikaw ay makatanggap ng malubhang sugat. Lolo, huwag kang mag-alala. Mahahanap ko ang pumatay kay Itay. Tama na ang salita. Magsimula na tayo. Mabuti. May Li tapang Wan. ka pala. Ngayon titigil ang karera mo. Magsimula. Ang laban ay magsisimula na.
Magaling, ang galing. Ipagpatuloy mo ang pag-unlad. Naging napakagaling mo sa misyon. Salamat, Master Han. Sa Urban Finals na ito, kapag tayo ang nanalo, makakasama tayo sa CTC at magsanay sa pinakamagaling na mandirigma kasama ang elite. Mamaya, sabihin mo sa hukom na makipagtulungan. Huwag kayong mag-alala, Master Han. Si Yaongzi ngayon ay talagang panalo. Magsimula na tayo. Nene, lagi ka bang tumatakbo ng ganito? Tumakbo ka na naman. Paano sumali ang lalaki sa laban ng babae? Hindi ako pwedeng tumakas. Tumakas ka na naman. Hinto. Player Liwan, magpatuloy sa laban o magpakatalo. Bakit? Unang babala, ang paghamon sa hukom ay agad na pagkatalo. Sa kuna, may sabwatan. Tama, kalaban ng anak ni Master Hanshan. Mula pa sa simula, talaga na siyang mananalo. Tunay na trahedya. Ano ngayon? Hindi ka na makakatakas ngayon? Dayaan si Player 08. Huwag kang mag-alala. Papatigilin kita. Ako bahala sa gamot mo. Ngayon na. Ang Winchan na ito, tumutuon sa pag-target sa kahinaan ng kalaban, at pagdadala ng isang nakakapinsalang suntok. Makinig kang mabuti. Nagkamali si Lolo. Ang kanyang kahinaan ay, heto na. Anak, tigil. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Babaeng maarte bilang, sadyang mapanakit ang iyong mga teknik. Liwan, sino ang nagpahintulot na sumuntok ka sa maselang bahagi ng katawan? Nasaan ang etika mo sa martial arts? Dapat kang sumuko at humingi ng tawad kay Master Han. Bakit ako si Suko? Sa paligsahan ng mga babae, walang mga tuntunin laban sa pagsugod sa mas mababang bahagi. Hindi ito kompetisyon para sa lalaki, hindi ako lumabag sa alituntunit. Ikaw, malanding babaeng puno ng kayabangan. Palayasin niyo siya rito, diskwalipikahin niyo na siya. Mga gwardya, nasaan ang mga gwardya? Nasaan ang gwardya? Sandali. Maayos tayong mag-usap. Sino ka? Ako ay ang lolo niya. Bata pa ang dalaga. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Ikaw ba ang lolo ng anak sa labas na ito? Walang magulang. Walang pamilya, hindi ka takataka, gumagamit ka ng mababang pamamaraan. Ikaw ang lolo niya, di ba? Nasaktan ng anak mo ang anak ko. Paano mo ito ayusin? Sa mundo ng martial arts, kaduwagan ng pag-atake sa mahinang puntos. Kung kumalat ito, ang kinabukasan ni Liwan ay magwawakas dito. Tungkol sa usaping ito, nagkamali ang apo kong baba. Ganito na lang. Humihingi ako ng paumanhin. Patungkol sa anak mo. Paumanhin. Lolo, sa division ng kababaihan, walang tuntunin laban sa mababang suntok. Ngunit hindi rin ito pinapayagan. Pero, nagsorry na siya, nasiyahan ka na ba? Hindi. Dapat siyang mag-withdraw. At gumapang ng nakaluhot. Ang usaping ito, ay malilimutan. Hindi ako si Suko, hindi ako magwi-withdraw, hindi ako luluhod para humingi ng tawad. CJ, ipapaalam ko sa samahang martial ng lungsod si, ilalantad ko ang kahihiyan nyo. Hindi kayo mabubuhay sa lungsod si, o saan man sa lalawigan ng yan, mapagbabawal kayo sa martial arts. Anong karapatan mo? Dahil ako si Hanshan, pinakamayaman sa lungsod si. Sapat na ba yon? 2 araw na lang sa 20-year pack. Kung kumalat ang pangyayari ngayon, ang mga dating kalaban, maghihiganti, hindi ko sila kayang harapin. Tama na, tapusin na natin ito, gawin na natin, ako ang luluhod bilang kapalit niya. Gagawin ko. Lolo. Okay lang. Liwan, nakikita mo, ang lolo mo'y isang kahabag-habag na aso.
Tingnan mo, ayon sa usapan, natapos ko ang pag-akyat, kaya voluntaryong bawi na ang apo ko sa paligsahan. O di ba, kalimutan na natin to. Kadiring si Lolo Liwan. Mga duwag, di ba? Ang magwawagi sa torneyong ito ay makakapagsanay kay Master Ma, kampiyon ng 5 kidlat. Ayoko ng lolo na katulad mo. Lik Xiaowan. Xiaowan. Tandang, umuwi ka't disiplinahin ang taang apong yan, ng maayos. Nakakahiya. Pagkakataon niya sana, para sa tagumpay. Xiaowan. Bigyan mo ako ng 2 araw. 2 araw lang. Kain na tayo, Xiaowan. Aking mahal na apo. Huwag kang magalit, maghapunan na tayo. Pasensya na, Lolo. Nahiya ko sa'yo. Pero ang ilang bagay ay hindi ganun kasimple. Lolo. Akala mo ba talaga, may paki ako sa Naniniwala ka bang, gusto ko ang titulo, kailangan ko ang pagkakataon, para maghiganti sa magulang ko. Ang paghihiganti ay hindi simpleng usapan. CJ, bigyan mo ako ng ilang araw, ako na mismo pupunta. Ikaw mismo, sa edad mong yan, naghahanap ka ng kamatayan. Sinasabi ko sa'yo, Lolo. Huwag na lang, kain muna tayo, sige na. Ayokong kumain. Huwag mo akong alalahanin, kahit mamatay ako, hindi ka mananagot, tumahimik ka. Umuulan sa labas. Saan ka pupunta? Anak. Sa lahat ng taong pagtatago, matyagang pagtitiis. 1 araw na lang, magdadalawang taon na si Xiaowan. Ang paghihiganti mo. Nag-aalala pa rin ako. Xiaowan, bigyan mo ako ng 1 araw. Bibigyan kita. Masaya ka ba? Ginoong Ma, ipakikilala ko. Ang anak kong si siya rin ang kampiyon sa labanan dito. Ginoong Ma, ang abang si Hanzi ay nagagalak na makilala ka. Tanggapin mo sana ako bilang estudyante. Kampiyon sa lokal na torneo. Naalala ko, ang dibisyon ng mga lalaki ay hindi ang anak mo, tama? Master. Password, 888,888. Ang abang regalong ito ay walang halaga. Tanggapin mo sana ito. Sa totoo lang, ang kampiyon sa babae ay kampiyon din. Tama? Ang mahalaga ay sumali sa bilog na ito. Hindi mo pa ba siya tinatawag na Master? Master, sige. Ang aking masunareng disipulo, mahusay. Manager. Walang ibang tao dito. Magsalita ka ng prangka. 19 taong gulang na babae, pumirma sa kontrata ng deathmatch. Gustong maging estudyante mo, sa pamamagitan ng nakamamatay na laban. 19 na taong gulang, deathmatch. Anong pangalan ng babae? Ang pangalan niya ay Liwan. 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 Magkakilala ba kayo? Ginoong Ma. Hindi ba ito ay inihanda para sa atin? Pumili ng isang malakas na mandirigma. Ang mga labanang ito sa ilalim ng lupa. Gustong-gusto ng lahat na panoorin. Ang potensyal na kamatayan. Ginoong Han, talagang kamangha-mangha ka. Ibig sabihin nito ngayon ako ay magkakaroon ng malaking kita. Siyempre. Tawagin si Tyson para sa laban. CJ. Mga kagalang-galang na panauhi. Ngayong gabi mayroon tayong deathmatch. Magsimula ng tumaya. Opisyal na sinang-ayunang deathmatch. Sa wakas, isang mapanganib na laban. Ligtas na laban. Ay hindi ka pa napanabik. Ang mga mandirigma ay 19 taong gulang na si Liwan. 19 taong gulang. Ang payat niya. Ang isa pang kalaban ay ang kampiyon sa arena, ang mandirigmang si Tyson. Hindi ba ito ang kampiyon sa laban sa ilalim ng lupa? Ito ay kapana-panabik. Beauty and the Beast. Kawawang babae, ilang minuto, kaya niyang tumagal. Kaya ba niyang tiisin? Ang 1 o 2 suntok. Sa tingin ko, babagsak siya sa una. Simulan ang laban. Magsimulang tumaya. Pupusta ako kay Tyson. Bata pa. Pagkalipas ng hating gabi, magdadalawampu na si Xiaowan. May mga bagay na dapat niyang malaman.
Xiao Wan, nasaan siya? Kailan siya umalis? Ang kasunduan sa kamatayan. Ngayong gabi, lihim na boxing arena. 120 kilometro ang layo, timog kanlurang lokasyon. Kailangan kong maging tunay na alagad para malaman ang totoong salarin. Bata, mag-ingat ka. Bilis. Ano to? Gago. Ang bilis mo. Hasta Eurogy. Sikat na tama. Magandang suntok. Tapusin mo na. Napatumba ko siya. Sakto sa oras. Tumindig ka. Tigil. Tyson, ikaw ang boxing champion. Ako'y Sasuko. Aminado akong talo ako. Anong problema? Paano siya Sasuko? Nagawa ko. Huwag magmadali. Hindi pa nag-uumpisa ang totoong laban. Master Ma, nanalo ako. Hindi sigurado. Kailangan kong manalo. Kailangan kong matuto sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko yun sinasadya. Nanalo ba ako? Mali ito. Ito lang ba ang kaya mo? Sumuko ka na. Hindi ako sisuko kailanman. Gusto kong manalo. Nais kong maging estudyante mo. Sige, tapusin na kita. Hindi ko matanggap ang pagkatalo. Hindi ko matanggap ang pagkatalo. Patayin siya. Gumawa ka ng paraan. Patayin mo na siya ngayon. Anak, magkikita tayo sa susunod na buhay. Inay, itay, nabigo akong ipaghiganti kay Lolo. Paumanhin sa pag-aalala ko sa'yo, Lolo. Ako ang lolo niya. Lolo. Sa arena, ang makaharang sa akin ay mamamat. Humihingi ako ng paumanhin. Matanda na ako, wala nang lakas. CJ, umuwi na tayo kasama ni Lolo. Lolo. Niwala kang nahanap na, bakas ng salarin. Anak ko, ang mahalaga'y ligtas ka.
Tara na, sumama ka kay Lolo. Bukas, sasanayin kita sa martial arts. Umalis na tayo. Lolo. Mauna ka na. Kahang mamatay ako sa arena. Hindi ako magmamakaawa. Humingi ng awa sa buhay. Wala kang pakialam. Umalis ka sa paningin ko. Lumayas ka na. Alis. Tigilan mo ang katigasan ng ulo. Reyes. Saan ka pupunta? Pagkatapos pumirma ng death contract, sa arena na ang buhay niya. Hindi mo ba alam? Magkano ang kabayaran para palayain ang apo? Kailangan ko ba ng pera? Matanda. Ito ang champion ng G-City. Pinakamagaling na mandirigma. Bakit niya kailangan ng pera? Ngayon, hindi sapat ang mga paumanhi. Takasan ang mga parusa. Anong gusto mo? Payak na usapan. Susundin namin ang kontrata. Liwanhe. Isang tao lang ang mabubuhay. Ito ang alok ko. Ako ang hahalili sa kanya. Payag ka. Tignan mo. Matanda. Ito ay deathmatch arena. Ang marupok mong buto, magiging abo. Ayaw ko. Lolo. Hindi mo sila kakayanin. Tumakas ka na. Gagong bata, ang lolo mo ay mandirigma. Totoo. Lolo. Narinig mo ba ng tama ako? Panginoong ma. Isang patay, dalawang patay. Gawin nating mas masigla ito. Tignan nyo, nag-aantay ang mga manunood ng nakakabilib na palabas. Sige. Sumasang-ayon ako. Suntok. Lolo. Nagkamali si Vanner. Nakikiusap si Vanner. Takbo na agad. Tama. Tangang babae. Huwag matakot. Lolo. Huwag kang mag-alala, Xiaowan. Okay lang si Lolo. Tyson. Mas nakakabilib pa. Lolo, huwag kang mamatay. Isang suntok lang ang kailangan. Sige na, ano pa? Matandang lalaki. Huwag kang madaling 4 na minuto na lang. Umalis ka dyan. Masdan ninyong mabuti. Lolo. Yun na lang ba? Itong matandang ito, hindi pa ba siya namamatay? 500 kilo na suntok ni Agent Tyson. Kahit malakas ang matanda, 2 suntok lang ang kailangan. Itong matanda, 80 kilo ang bigat nito. Paano siya nakalipad ng ganon? Gamot ba ito? Gamot talaga yan. Binata, malakas ang mga suntok mo, pero hindi ako mamamatay. Ikaw, Ulitin mo. naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat ka, Lolo. 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 Heto na, nakamamatay na tama ni Tyson. Nakamamatay na sipa. 1,000 kilo na sipa, nakamamatay na sipa. Oo, ito lang na sipa, ang makakabasag. 5 centimeters kapal na bakal. 5 sentimetro, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Hindi mo ako papatayin, matanda. HMM. Sinaktan mo talaga. Mag-isip kang mabuti. Akala mo ba tinamaan mo? Paano ka bumangon? Mahaba ang lakas mo. Tyson. Bilisan mo't gumawa ng paraan. Buisit. Ulit. Matandang lalaki. Pinapahina mo pa rin? Sige. Hindi kita pabibayaang hinaan yan. Sige. Perpektong tama. 10 segundo na lang. Pagbaba ng lakas, pabababin kita. Matanda, buhay ka pa? Maraming gustong pumatay sakit, pero wala kang kakayahan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga suntok sa sentido, kahit ang 200 kilo na manlalaban, mamamatay agad. Hindi. Nararapat kang mamatay. Matanda, gusto mong mamatay? Paso na ang oras.
Diyos ko, ang pangangatawan ng matandang ito ay talagang pambihira. Puno ng peklat at maskulado ang kanyang likod. Walang talagang kalaban-laban siya. Ang galing. Ito. Anak, ang hiling mo ay natupad na. Matanda, naghahanap ka ba ng kamatayan? Binata, mahina ka masyado. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, kung matitiis mo man o hindi. Asa sa swerte mo. Ano? Ikaw. Siya yung lalaki. Anong nangyari? Paano nadapa si Tyson? Ano ng problema? Ang lakas? Paano natalo si Tyson? Pero siya, Hindi dapat. Kahit bihasa ang matandang iyon, hindi niya kaya talunin si Tyson. Nang isang daliri lang. pero, Boss, ang droga ay wala ng bisa. Yung mga pampalakas na yon. Eksakto, may expiration ang drogang ito. Pag lumipas na ang oras, hindi na siya makakalaban. Si Tyson, mukhang malakas sa ring. Ngayon wala na siyang lakas. Ngayon naiintindihan ko na. Tigil. nanalo ako sa laban. Pwede na ba akong umalis? Kung gusto mong umalis, tanungin mo muna ang baril ko. Kung papayag, galaw ka at babanatan kita. Ayos ka lang. Huwag mag-alala, kontrolado ang lahat. Aksidente lang ang putok ng baril. Parang pamilyar sa akin, ang taong ito. Mukhang kahawig niya. Si Li Xiang noong 20 taon na kalilipas. Li Chang'an. Impossible. Siya ang unang kampiyon ng martial arts. Pinakamagaling na mandirigma sa isang milenyo. Paano siya naging isang walang kwentang matanda? Imbestigahan natin ang nakaraan ng matandang ito, kahit siya man si Li Xiang. Pagkalipas ng 20 taon, matanda na lang siyang mahina. At saka, ang premyo sa kanyang ulo ay umaabot sa 10 bilyon Ano, 10 bilyon? dolyar. Liar? Si Awan, nagising ka na. Halika. Uminom ka ng gamot mo. Lolo. Ayos ka lang ba? Ano bang mangyayari sa lolo mo? Paano ka nakaligtas? Dahil marunong ng martial arts ang lolo mo. Lolo, nagsasabi ka na naman ng kakatwa. Kahit magaling ka noon, matanda ka na ngayon. Sabihin mo kung paano ka nakal-AIs. Sige na nga. Dahil napunta na tayo, sa ganitong punto, hindi ko na itatago ang katotohanan. Hawakan mo ito. Tingnan mo. Ano ito? Tropeo ng World Martial Arts Champion. Lolo, ikaw ang World Martial Arts Champion. Ito ang iyong lolo. Makinig ka. Ang lolo ko ang nagpasimula ng martial arts. Walang makatalo sa kanya. Tinaguri ang pinakamalakas na mandirigma sa isang milenyo. Ito ang lolo ko. Ito naman ako. Lolo, magkano mo binili ito? Magkano? Anong ibig mong sabihin? Sariling sikap ng lolo ko to. Walang makakatalo sa lolo ko. Nanalo siya ng unang pwesto. Sige na, anong gusto mong gawin? Mag-aral ng martial arts kasama lolo mo. Tapos, manahin ang legacy ng lolo mo. Ano pa? Bitawan ng galit. Totoo ba to? Hindi. Ipaghiganti ang magulang mo, ang lolo ko mismo. Lolo, huwag ka nang magpanggap. Siya si Li Xiang, ikaw si Li Changsheng. Sa susunod, palitan mo pangalan sa tasa. Ang lolo ko ay, Huwag mong sabihin, nagpalit ka pa ng pangalan, di ba? alam mo rin to. Siyempre alam ko. Lolo, umaasa ka bang mabubuhay ako ng payapa? Kaya, gumawa ka ng kasinungalingan para lokohin ako. Hindi. Pero hindi ako galit. Ibubuhos ko lahat sa pagsasanay ng martial arts. Kapag sigurado na ako, ipaghihiganti ko ang mga magulang ko. Pero, Lolo, nagsusumikap si Xiaowan. Pwede ba? syempre pwede.
CJ, matutuwa ang lolo mo. Inumin mo ang gamot na to. Kamusta ka? Lolo, ang gamot na to. Alam ng lolo mo ang gusto mong paghihiganti. Hindi ka niya pipigilan, pero mahina ang katawan. Kailangan mo pa ng pampalakas. Ang landas ng martial arts, hindi madali. Tatay, pangkaraniwan lang ba si Li Chansheng? Sa loob ng 10 taon, nagtapon lang siya ng basura. Mas mabuting pumatay, kaysa magpalampas ng pagkakataon, kung talagang, ito ay $0 isa 0 bilyong ifese. Pero tatay, ako ay... Xiaozi, hindi mo ba kinamumuhian, ang babaeng siliwat? Pagbibigyan kita. Mahal kong apo na babae, masipag ka. Patingin nga kay lolo ng ginawa mo. Maganda, kitang-kita ang pag-unlad. Apo ko, magpahinga ka muna sandali. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Inumin mo muna ang gamot mo. Lolo, mas malakas na ako ngayon. Lumakas na ang katawan ko. Gusto kong sumali sa Provincial Martial Tournament. Baka mahanap ko ang mga clue doon tungkol sa tunay na pumatay sa magulang ko. Diyan na siya lumaki. Ayaw makinig sa kanyang lolo. Paano ako mabubuhay nito? Lolo, ilagay mo dyan. Iinumin ko mamaya. Ganyan ang sunod-sunuran kong apo. Tandaan mong inumin mamaya. Iiwan ko na lang dito. Hindi na kita gagambalain. Huling dose ng siyam na herbal na elixir. Pag inom ni Xiaowan nito, aabot ang lakas ng katawan niya. Sa 30% ng lakas ko noong kabataan ko, kahit 30% lang, sapat na para manalo sa torneo. Lolo, ang pagkamatay ng magulang ko. Siguradong nasaktan ka rin. Huwag kang mag-alala. Mag-e-ensayo akong mabuti. Para maging isang magaling na master. At maghiganti para sa magulang ko. Upang matupad ang pangarap mo. Sino ito? Hindi ba ito yung talunan? Mula sa Fighting Genius Pro ng ZCT? Hindi, mo ako nakikilala? Umatras ka. Ang tigas ng ulo. Ano yung hawak mo? Ibalik mo. Tingnan natin kung ano yung basura na ibinigay sa'yo ng nangangalakal. Ang bango. Kunin mo, inumin, huwag mong biguin ang iyong lolo na nangangalakal. Galit na galit ako. Gusto mo ba akong makipag-away? Sige na, hindi ko tinanggap ang pagkatalo ko noon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong pilitin. Pipilitin ka? Ano kung gawin ko? Subukan mo, magtunggalian tayo. Kung hindi ka lalaban ng seryoso, papatayin ko ang matandang iyon. Ang lakas mo. Mahina ka masyado. Kahit babae, kayang-kaya ka. Takbo ka na lang ng takbo? Tumakbo ka na naman. Kuya, Ayos ka lang ba? pumunta na kaya tayo sa ospital? Sugurin nyo siya. Patayin nyo. Ikaw. Ang martial arts ay nangangailangan ng kadalisayan. Ikaw, ay hindi pa rin kalaban ko. Huwag. Ay patawad mo na ako. Kung babantaan mo ako o si Lolo. Pagtatapusin kita. Sige.
Umalis ka sa paningin ko. Tumayo ka. Hindi ko inasahan. Ang lalaking ito ay ganito kagwapo. Boss, ano nang gagawin natin ngayon? Wala tayong choice. Ang paulit-ulit niyang aksyon, nakakahiya sa akin. Hindi ko to palalampasin. Hindi ba't mabuti yun para sa kanya? Maghanap tayo ng lugar. Lahat ay may parte. Salamat, kuya. Oo nga pala, kailangan natin ng magaling na litratista, at kailangan din magtalaga ng isa, para babalaan ng matandang yon. Gagawan ko siya. Kukunin natin. Dalawampung taong pagliban, lumakas ang loob ninyong tatlo, nang walang takot, nakatapak sa aking heartbeat. Anong nangyari? Pipigilan niyo ang pagbabalik ko, Li Changsing. 20 taon kang nagtago, bakit ngayon ka lilitaw? Totoo. Kung hindi ka magpapakita, kaming tatlong elders ng martial world. Puputulan ng lahat ng ugnayan mo. At kung pipilitin mo, may karapatan kami, na alisin ang martial arts mo. Ano ang masasabi mo, Elder Zhang? Para sa kaligtasan ng martial world, hindi ka dapat bumalik. Kung magpupumilit ka, mapipilitan akong kumilos. Nagpigil ako noon. Hindi dahil takot sa inyo, kundi dahil ako si Li Chang'an. Ayokong magkaroon ng patayan. Ngayon, maghihiganti ako. Walang makakapigil sa akin. Okay ka lang ba, Lao Cheng? Lao Cheng, hindi mo ba sinabing lagpas 70 taon na si Li Chanxing? At hamina na ang kanyang lakas, pero ngayon ramdam kong mas, malakas pa siya kaysa dati. Tama ba? Kung hindi niya nahuli, ang kanyang isang suntok, patay ka na sana. Lao Cheng, ayos ka lang ba? Ang titulong pinakamalakas sa isang milenyo ay talagang nakakatakot, pero sa tingin ko ito ay maganda, mabuti, tunay nga. Ang komunidad ng martial arts ng China ay mayroon generational gap ngayon. Sa papalapit na paligsahan ng pandaigdigang Kung Fu, kukumbinsihin natin si Li Changsing na sumali. Magpapasubok kaya siya? Siyempre hindi. Pero kung nandoon ang mga kaaway niya, titiyak siyang pupunta. Tara na. Narinig mo na ba ang balita? Ang anak ng bilyonaryo, nagdukot kay Liwan. Dinukot? Kailan nangyari ito? Saan nila dinala? Sa bodega. Alam mo ang ibig sabihin nito? Nasa malubhang peligro na si Liwan. Maganda naman itong babae. Tama na. Tigilan ang pag-video. Nadala mo ba ang mga kagamitan? Oo, mga advanced na droga mula sa ibang bansa na kayang tunawin kahit bato. Magaling. Kakayanin kaya nitong babae? Huwag kang mag-alala. Sanay siya sa labanan. Matagal siyang tatagal. Pakawalan mo ako. Gising na siya. Pakakawalan kita kung makikipaglaro ka sa amin ng kaunti. Tama ba? Lolo. Nasaan ka na? Lolo, nandito lang. Naghahanap ka ng kamatayan? Jedo. Xiaowan, Jedo. Tumawag ka ng pulis ngayon din. huwag kang matakot. Nandito si Jedo para sa'yo. Li Chanxing, dumating ka rin. Naghintay kami. Naghintay ng matagal. Papanoorin kita kung paano ko pagtripan ng apo mo. Ulol na bata. Pakawalan mo ang apo ko ngayon di. Matandang hinayupak. Manggahas kang makipag-usap sa amo namin, lilinawin ko. Ang paglalaro ng amo namin sa kanya ay karangalan. Makinig ka. Kapag tapos na ang amo namin, bibigyan ka namin ng pera. Higit pa sa kikitain mo, sa 10 buhay. Exact. Ganoon ba? Aray! Bitawan mo, Li Chanxing. Bitawan mo ang kamay ko. Ang kananghanang naghahari dito, kami ay mayaman, at impluensya. Pagkakamalan mo kami, at gagawin kong impyerno, ang buhay nyo dito. Oh, Ano naman?
Ang kapangyarihan ng mga Han ay walang kalaban dito. Isang hampas lupang tulad mo ay hindi mauunawaan to. Nagkakamali ka. Nagkakamali? Ang abot ng matandang to ay lampas sa iniisip mo. Sugurin nyo, patumbahin nyo. Huwag kayong lalapit, ako ang tagapagmana ng mga Han. Pagdampi mo pa lang sa akin, gagawin kong impyerno. Walang kwenta ang mga Han. Palayain si Jihan. Xiao Wan. Lolo. Matanda, kung matapang ka, atakihin mo ako. Sige na, kung mahahawakan mo ako, puputulan ko ang ulo ng apo mo. Matanda, hawak pa rin, kung hindi ka bibitaw, ako ang aatake. Xiao Wan. Huwag bibitaw, Lolo. Ngayon, pakawalan ng apo ko. Sa akala mo susuko ako, hari ng espada. Papatayin ko siya. Sige. Pakawalan ng apo ko. Kas Ando, hindi ka ba matapang na mandirigma? Ito ang usapan. Kung matatagalan mo ang isang tama mula sa hari ng espada, pakakawalan ko siya. Hari ng espada. Mabuti. Profesional siyang mandirigma. Pinakuha ng malaking halaga. 100 G ang bigat ng kanyang mga espada. Dakila sa laban ng espada. Matanda, nangangahas ka? Malakas ang buto ko, bata. Subukan mo. Huwag, Lolo. Mga manloloko sila. Tahimik. Matanda, tapat ako sa salita. Kung tatanggapin mo ang tama ng hari ng espada, pakakawalan ko siya. Huwag, Lolo. Lolo. Gaga kang bata. Isang tama lang ito, kahit 100 tama. Hindi ako matatalo. Nakalimutan mo. Eksperto sa labanan ang lolo mo. Lolo. Hari ng espada, patayin mo na siya. Lolo. Matanda, nagmamarunong ng labanan. Narinig mo na ba ang lambat ng laman at dugo? Ang lambat ng laman at dugo. Sabi sa alamat, makapagsasanay ito ng katawan, tungo sa ganap na kasakdalan. Eksakto, sa pamamagitan ng pag-iksi ng laman, naipit ang iyong patalim sa aking katawan. Siyempre, hindi lang ito ang kaya kong gawin. Nagbibiro ka ba? Paano mo sinanay ang iyong katawan, na umabot sa ganitong antas? Lolo, ingat. Ano ito? Ito ay... Hoy, mas mabagal na ang iyong espada. Hinahamon mo ang aking apo. Hari ng 2 espada. Huwag kang lalapit. Ako ang anak ni Master Hanshan. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa lungsod. Huwag kang tatanggap ng isa pang hakbak. At magsisisi ka na lang. Ako ay... Matanda. Anong lakas ng loob mo? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Han. Kung sasaktan mo ako, ang apo mo, mawawalan ng ulo. Huwag, Lolo. Masyadong malakas ang kanyang panalangin. Pagpatay sa kanya ay magdudulot ng kapahamakan. Lolo, umuwi na tayo. Uwi na kami. Lumabas kayo. Hindi malubha ang sugat ni Xiao Wan. Huwag nang guluhin pa. Xiao Wan. Sa totoo lang, Lolo. Lolo, sapat ang lakas mo. Bakit di mo ipaghiganti ang magulang ko? Anak mo rin sila. Mahal kong apo, may mga bagay, hindi ganoon kasimple. Lolo. Turuan mo akong mag-martial arts. Kung may sikreto ka man, ako na ang maghihiganti. Sa magulang ko. Hoy. Liwan, di ba? Ayaw mo ba akong maging guro? Pumayag na ako sa hiling mo. Ginoong ma, humihingi ako ng paumanhit. May guro na ako. Si Lolo ang magtuturo sa akin. Sige, sasabihin ko sana. Sabihin kung paano namatay magulang mo. Kung ayaw mo, huwag na. Teka, ako ay... Bukas ng tanghali, pumunta ka sa Mas Martial Arts Club. Anak, magaling. Ama. Isang katanji tanging mandirigma si Li Changxing. Kahit ang hari ng espada ay hindi nakalaban sa kanya, agad siyang bumagsak. Hindi na may iwasan ang kanyang pagbagsak. Guro Maria. Ayon sa ulat ng hari ng espada,
115 kong sigurado. Si Li Xiong'an noong 20 taon ang nakaraan. Siya nga ba talaga? Tama. Ano naman ngayon? 2 dekada na ang nagdaan. Huli na ang kanyang panahon. Guru Ma. Kaya mo ba siyang talunin? Ako. Hindi bagay ang direktang pakikialam. Guru Maria, kung hindi ka kikilos, sino ang gagawa? Si Li Xiong'an, sa paglipas ng panahon, maraming dugo na ang kinain. Marami sa Jiangho ang nais siyang patayin. Dagsa ang kanilang bilang parang isda sa ilog. Hindi mabilang. Guruhan. Maghanda ng isang marangyang handaan. Aanyayahan ko ang mga bayani ng Wulen. Magtatagpo tayo ng konseho laban sa demonyo. Pagagalawin ng lahat ng mandirigma. Para lipulin ang matandang halimaw. Kagalang-galang na guro, tanggapin ang pagpupugay ng iyong alagad. Mabuti. Pagbati, Guru Ma, sa iyong bagong alagad. Buong pagpupugay, Guru Maria, mga kagalang-galang na panauhin. Salamat sa inyong pagdalo sa seremonyang ito. Labis akong nasiyahan. At pinararangalan. Na maging host sa mga dakilang bayaning ito, sa okasyong ito. Hindi naman kailangan, ngunit. Ngayong araw, pipili ako ng panibagong alagad, Li Wan. Sino ang taong ito? Bakit siya mukhang napakarumi at napabayan? Babae rin siya. May kinalaman ba ang babaeng ito? Master Ma. Isang babae na higit pa sa lalaki. Magaling. Malakas ang kanyang loob. Li Wan. Kung hindi sa kabutihan ni Master Ma, hindi ka sana naging alagad. Bakit hindi ka lumuhad ng mabilis? Magpasalamat ka na. Eksakto, isang karangalan na pansinin ka, ng aking master. Talaga. Kailangang lumuhad sa Master. Narinig mo ba? Bilasan mo. Hindi ako pumarito para mag-aral, kundi para tanungin si Master Ma. Sino ang pumatay sa mga magulang ko? Ikaw. Ayaw lumuhad sa akin. Ayoko. Li Wan, paano ka naging bastos? Narito si Master Ma. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka luluhod para humingi ng tawad? Ayaw lumuhad ng babaeng ito. Hayaan mo siyang tumanggi. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang mga magulang mo? Sasabihin ko sa iyo. Noong taong iyon, ang pumatay sa iyong mga magulang ay iyong lolo. Ano? Tama ba ako? Malakas ang iyong lolo. Bakit hindi niya ipinaghiganti ang magulang mo? Ngunit ito ay paghihiganti sa pagpatay sa anak. Hindi ako naniniwala. Hindi naniniwala? Alam mo ba kung sino ang lolo mo? Ano? Ang iyong lolo. Siya ang masamang tao sa mundo. Sila. Salamat sa iyong lolo. Oo. Ito. Ang matapang na mahistrado ng sining ng tanto. Ang lolo mo'y gumamit ng karumal-dumal na paraan upang lumpuhin ang kanyang mga binti. Hanggang ngayon ay hindi makabangon. Ito naman si mabait na guro Tam Bishwan. Tinarget siya ng lihim na armas ng lolo mo. Inagaw ang kanyang lakas ng buhay. Nananatiling mahina hanggang ngayon. At itong lalaki, dati tanyag na monghe, bihasa sa 36 na pamamaraan ng Shaolin, wasak sa mga kamay ng lolo mo. Hindi. Ang lolo ko ay mabuting tao. Mabuti? Anong klaseng kabutihan ang gumagamit ng ganitong kalupitan? Ang apo ng mabuting tao, tinutugis ng mga gangster? Hinihiwang buhay? Sinasabi mong naghiganti ang mga magulang ko. O ano pa? Mga utang na dugo mula sa lolo mo. Siya mismo, hindi naparusahan, habang ang magulang mo'y pinaslang. Kung gayon sino? Ang pumatay sa kanila? Imposible yan. Mga kagalang-galang na bisita, ako si Mayu Wei, nag-anyaya sa pagtitipong ito. Upang wakasan ang pinakamasamang tao, na nasaksihan ng Wuling Sect 20 taon na ang nakalipas, Li Xiong'an. Patayin si Li Xiong'an. Patayin si Li Xiong'an. Li Wan. Para sa hustisyang ilalim. Makikibahagi ka ba sa amin? Ako. Ako ang matandang lalaki. Kailan ako naging masamang halimaw?
Ito. Xiao Wan, si Li Chang'an ito. Ang lalaking ito ay si Li Chang'an. Siya nga talaga. Kilala mo pa ba ang matanda? Li Chang'an. Si Li Xiong'an ito. Li Xiong'an, pinatay mo ang aking guro. Duguan mong babayaran ito. Li Chang'an. Inapi mo ang aking kapatid sa panunumpa. Papatayin kita ngayon. Li Chang'an. Ngayon ako gaganti para sa aking mga magulang. Papatayin kita. Gusto mo akong patayin? Bata ka pa masyado. Xiao Wan, tara na. Ang pumatay sa iyong mga magulang, nahanap na ni Lolo ang salarin. Lumabas kayo. Xiao Wan. Lolo. Lahat ito ang mga pinahamak ko noon. Sila. Ginawa ito ni Lolo. Pero, buhay pa sila hanggang ngayon. Hindi ko talaga inasahan ito. Gusto mong gumanti sa matanda? Tama na. Xiao Wan, anong problema? Li Changsheng. Hindi, siya ay si Li Xiong'an. Nang patayin ang aking mga magulang, lahat ng ito ay dahil sa iyo, hindi ba? Ito ay tunay na pagkakamali ni Lolo. Pero, Xiao Wan, Wala nang pero. Li Xiong'an. Hindi kita lolo. Ang paghihiganti sa aking mga magulang. Hindi ako gagantay. Wushu. At hindi rin ako mag-aaral nito. Tutoy. Li Xiong'an, 20 taon na tayong hindi nagkita. Paano ka naging ganito kawawa, nung huli tayong magkita, hindi kita nakilala? Galit ka? Huwag kang mag-alala. Ngayon, marami akong handang sorpresa para sa'yo. Sobra-sobra na. Ano ang pakiramdam? Pagkakamali ng apo mong babae, nakakatawa, di ba? Niloko mo ako. Hindi kita niloko, sinabi ko lang naman. Ang maliit na bahagi ng katotohanan, ikaw ang umasang maniwala, sino ang may kasalanan? Tungkol sa kanila. Ang mga kapansanan nila, responsibilidad ng lolo mo, pati mga magulang mo, dahil noong kabataan niya, marami siyang krimeng ginawa. Ang puot na ito ay galing sa Li Wan, hindi mo ba alam? Ang lolo mo ay hindi masama. Siya ay bayani ng mga tao. Ang tatlong ito ay mga leader ng sindikato. Nakalimutan ko. Hindi ko nasabi. Laso ng espadang ito. Salamat sa apo mong babae, kung hindi, hindi ako magtatagumpay. Lolo, ang kamay mo. Munting Wan. Ayos lang ako. Papatayin mo rin ako. Oo. Magpapakilala na ako. Ako si Ma Yuwei. Pinuno ng sangay ng Huayin Wushu, 20 taon na ang nakalipas. Ang maestro kong si Ma Xingguo, itinumba mo siya sa harap ng lahat at binali ang kanyang mga paa at kamay. Ikaw, naalala mo na? Ano, Maxing Go. Naalala ko na, yung manggagawang pangkalye na walang kwenta. Tumahimik ka. Li Xiong'an, nabubuhay ka pa sa nakaraan? Sa mga bata ang tunay na lakas. Tingnan natin kung gaano katagal ang puyos mong katawan. Kahit matanda na ako, malakas pa ang katawan ko. Nag-aalinlangan ka. Subukan mo ngayon. Sige, subukan mo. Naghahanap ka ng kamatayan? Ang hina-hina mo. Limang kidlat na palaspas. Guro. Ikaw ay mas matanda sa akin. Ayos ka lang ba, Lolo? Paano nasaktan si Lolo?
Xiaowan, umuwi na tayo. Ang pinakamagaling naman lalaban noon, talagang kamangha-mangha. Li Xiaoyan. 20 taon. 20 taon kitang hinanap. Ngayon, ipaparanas ko sa'yo, ang lakas ng hybrid Tai Chi. Patayin siya. Bata. Ayokong pumatay ngayon. Matandang lalaki, tumahimik ka, nais kong titigan mo ako. Nais kong panoorin mo ako. Matandang lalaki, papatayin kita. Papatayin kita. Lolo. Lolo, ayos ka lang ba? Ayos si Lolo. Alam mo ba kung bakit pinabayaan mo ang sining pandigma ng master mo? Ikaw, Dahil ang teknik mo at ng master mo ay parehong karimari-marin. huwag mong banggitin ang master ko. Pakawalan mo na ako. Nagkamali ako. Gusto. Kung maghiganti. Bata. Baguhan ka pala. Nagkamali ako. Sa susunod na buhay. Mag-ingat ka. Anong balak mo? Ito. Ito. Pagtanda. Lolo, ayos ka lang ba? Paano masasaktan si Lolo? Sa mundong ito, sino ang makakasakit sa Lolo mo? Wala pang ipinapanganak. Hindi basta-basta mapapatay si Lolo. Halika. Uwi na tayo, apo. Huwag kang gagalaw. Papatayin mo rin ba ang matandang tulad ko? Matanda. May nagbayad ng malaki para sa buhay mo. At, hindi naming matatanggihan. Sa mga sandatang ito, Matanda. Anong magagawa ng malakas mong mga kamao? Kahit mas malakas ang kamao mo, kaya ba nilang talunin ng bala? Lolo, mag-ingat ka. Liwan, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumuko ka sa akin, at ipagkakaloob ko ang buhay mo. Huwag kang mangarap. Walang utang na loob. Tatay, patayin mo siya. Sa labanan, naubos na ang lakas niya. Sa harap ng mga bala ngayon, parang papel na puti siya. gumamit ng sandata. Paano mo nagawa ito? Huwag kang paputok. Makipag-usap tayo ng maayos. Huwag kang paputok. Huwag magmadali. Kalmayan natin. Huwag paputok. Ibaba ang baril. Pakawalan ng anak ko, o babarilin kita. Huwag matakot, Lolo. Hindi ako takot mamatay, Lolo. Natatakot si Lolo. Pero takot siyang mawala ka. Litsangan. Ibagsak ang armas. Hindi ko maatik na lahat ng taong ito ay isang tao lang, o pati kami ay papatayin mo. Ito. Ibaba mo yung baril. Sinabi ko ng ibaba. Hindi mo to pwedeng gawin, Lolo. Pistola lang to. Anong ginagawa mo, Lolo? Liwan, di mo ba nakikita? Gustong mamatay ng lolo mo, para pagbayaran tayo. Lolo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Juan, ikaw lang ang pamilya niya. Inosenteng anak, paano ako gagawa ng kalokohan? Huwag mag-alala. Pinapayuhan kitang huwag barilin ang aking apo. Huwag matakot. Kung bibitawan ko ang gatilyo, pangako ko, hindi namin sasaktin ang apo mo. Oo. Sumpa sa buhay ng ama ko. Sana't panindigan mo ang sinabi mo. Anong ginagawa niya? Lolo, Anak ko, huwag kang mag-alala. Protektado ka ni Lolo. huwag, huwag. Liwan, ang tanga ng lolo mo. Lolo, Namatay na siya sa wakas. 10 bilyon. 10 bilyong dolyar iyan. CJ, ilipat ang bangkay, palayo dito. imposible. Liwan, ang malas mo ang problema. Bakit mo ako inaasar? Kasuklam-suklam.
Ako ang masama, ang kahinaan ay maaaring gamitin, bago magpakamatay ang lolo mo. Takot ako sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Tama na, tigil, Xiaozi. Patayin ang babae. Ngayon na. Hindi mo magagawa. Bakit hindi? Huwag kang matakot, hindi kita tatantanan. Pakikiusapan kitang mamatay, pero hindi mo ito makakamtan. Multo ka ba o tao? Lolo. Paano ka buhi? Patay, paano mamamatay ang matigas ang ulo? Hindi totoo ito. Nakita kitang nagbaril. Paano ka nakaligtas? Nagpaputok ka sa sarili mo. Ito. Mga walang kwentang baril. Hindi ako tinatablan. Ang kamay ko. Ayos ka lang ba? Huwag lalapi. Babarilin kita. Lumabas ka na, kung hindi ka lalabas. Pinuno ng Taichai Sect, Zhangte. Pinuno ng Bagua Zangsek, Dong Baichuan. Guro ng Xinyiquan Sect, Song Jiangtang. Ang tatlong dakilang maestro, bakit silang lahat narito? Ang galing nito, sila ang pinakamalakas, na mandirigma sa imperyo. Sa kanilang pagdating, hindi makatakas si Li Xiong'an. Ang hamak na si Hanshan ay bumabati sa mga nakatatanda. Kagalang-galang na maestro, dumating na rin kayo. Ito si Li Xiong'an mula 20 taon. Subukan natin ang kanyang galit at parusahan siya. Sakuna. Sabing ang tatlong maestro ay haligi ng martial arts sa mundo. Libo-libo ang kanilang estudyante, at walang katapusang kapangyarihan. Ang lolo ko noon ay nakagalit ng maraming tao. Baka kasama ang kanilang estudyante. Delikado ito, lolo. Tumakas na kaya tayo? Tumakas? Hindi pwede. Tatlong matanda lang. Makinig kayo. Ang kanilang mga guro at ninuno, lagi kong tinalo noon. Tigil na sa salita. Hindi na ako magsasalita. Ang hamak na si Hanzi ay bumabati sa inyong lahat, kagalang-galang na mga iskolar. Nakikiusap ako ng para hulihin ang matandang ito. At patayin dito. Pugutan siya. Elder Dong. Sino ba itong matanda? Kaming tatlo kay Master Lee. Ay wala. Master Lee. Humihingi kami ng paumanhin sa pagdating ng huli. Lolo. Ang mga taong ito. Ang tatlong nakatatanda. Kayo ang tanyag ng mga Kung Fu Master. Paano kayo yumuko sa dambuhalang ito? Tumahimik kayo. Alam niyo bang sino ang nasa harap niyo? Hindi ba't si Li Xiong'an ito, na inyong ibinilanggong 20 taon? Nagkaisa kami upang siya'y arestuhin. Mali kayo, nagpa siya si Master Lee na magpakalayo. Kung hindi, kahit kaming tatlo ay magtulungan, di namin siya mapipigilan, kahit na isang saglit lang. Pero, nakikiusap kami kay Master Lee na pamunuan ang mundo ng Kung Fu, at ibalik ang ating kaharian. Tanggapin niyo po ang pamumuno, Grandmaster Lee. Makialam kayo, Master Lee. Lolo. Ayaw ko. Yamaw ayaw ni Master Lee sa posisyon ng pamumuno. Hayaan niyo siyang apo niyong si Liwan, ang humalili sa tungkulin. Kung gagawan niyo ng masama ang apo ko, muli, gagibain ko ang buong Taichai Temple. Master Lai, di ba ninyo gustong maghiganti sa anak niyo? Kung tatanggapin niyo ang pamumuno bilang Grandmaster, makakalahok kayo sa World Kung Fu Championship. Para labanan si Li Haiwang, di ko kailangan ng titulo. Papatayin ko pa rin ang tampalasang yan. Impossible. Pinag-aalinlangan niyo ba ako? Di po kayo ang duda namin. Pero si Li Haiwang ay may pagkamamamaya ng isang superpower na may hukbong tagapagtanggol. Di siya pwedeng takutin, maliban sa opisyal na palaro. Kaya ba nila akong patayin? Di nila kayo kaya talunin. Pero ang apo niyo po, ang ating kaharian ay naghihirap sa paghina ng martial arts. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang ating kultura sa kasaysayan. Makialam kayo, Master Lee, para sa ating kaharian. Nakikiusap kami. Iligtas niyo kami, Master Lee. Lumuhod kayo sa harap ko. Walang kwentang lahat ang martial arts ng China. Sasali ka ba sa paligsahan, Lolo? Gumuguho na ang mundo ng martial arts ng China. Hindi ko inakalang mapapahiya ko ng mga barbarong ito. Kung hindi ka kikilos, Lolo, mawawala na ang martial arts magpakailanman. Lolo. Narito ang apo mo para sumuporta. Mga
binibini at Ginoo, maligayang pagdating sa pandaigdigang paligsahan ng sining pandigma. Suportado ng Estados Unidos, pinagsama ang pinakamahusay na mandirigma. Sino ang maghahari bilang pinakamalakas sa buong mundo? Abangan natin. Kung gayon, Kilalanin ang kampiyon ng madilim na suntok, Iron Mike. Pinatay niya ng isang suntok ang Tai Chi Master, at naging alamat. Palakpakan natin si Iron Mike. Susunod, isang karit anghel, kampiyon ng karate sa mundo, Yamamoto Ichiro. Kilala bilang tagasira ng China, dinurog niya ang daan-daang kampiyon ng China, nang walang awa, tapos na ang martial arts ng China. Maligayang pagdating Yamamoto. kahanga-hanga. Kilalanin ang tagapagwasak ng mga alamat, ang naghaharing kampiyon, at maalamat na mandirigma ng Amerika, Rox the Steel. Karapat-dapat ba akong hamunin? Diyos ko, ang taga-Daksha ay may lakas ng loob. Sumali sa unang pandaigdigang paligsahan ng martial arts. Narinig kong, noong nakaraang paligsahan, mga Chino, namatay habang nakikipaglaban, ay tumigil ng partisipasyon. Tapos na ba ang presensya ng China dito? Matandang lalaki ang ipinadala nila. Puting-puti na ang balbas niya. Lolo, sa katandaan mo, huwag ka nang sumali, maliban kung gusto mong makahiya sa amin. Katawa-tawa ang martial arts ng Daksha. Tahimik. Ang pandaigdigang martial arts championship ay bukas sa lahat, pero hindi para sa mahihina. Nakita mo na ang pagsukat ng lakas? Isang suntok na 2,000 libra. Ang kailangan para makasali. Magrehistro ka na. Ito ba ay Matanda mula sa Daksha? si Kim Jameong ba ito? Siyang siya nga. Tinalo niya si Long Yi ng Shaolin. Walang katapat ang kanyang kakayahan. Malamang hindi mo pa nakita ang pagsukat ng lakas dati. Ang pagsukat ng lakas. Napakasinauna. Ito ay modernong kagamitan. Natumpak na sumusukat ng lakas. Naiintindihan ko. Makinig ka, Lolo. Huwag kang sumali sa paligsahan. Ang suntok mo'y halos 1,000 libra lang. Hindi. 500 libra? Hindi ko ba sinabi, 2,000 libra ang minimum? 2,000 libra. Lolo, nanonood ka pa ng pelikula? Siya'y 9th degree black belt. Sa Taekwondo, 2,500 libra ang kanyang suntok. Kaya mo ba ang 2,000 libra? Naiintindihan mo ba ang bigat na yan? Sa kahinaan mo, ang lakas ng loob mo. Bastos. Lolo, halika, dilat ang mga mata, at panoorin mo. 2,480 libra. 2,480 libra ang bigat na yan. Hindi ako nasa peak performance ko ngayon. Hindi maganda ang pagganap. Pwede pa sanang mas maganda. Aprobado, Kim Jae-myung ng Dakilang Korea. Lakas 2,480 libra. Pumasa sa pagsusulit. Kwalipikado sa World Martial Arts Tourney. Talagang kahanga-hanga. Ito ang tunay na Koreanong Taekwondo. At hinawakan ko pa ang aking buong lakas. Kung ilalabas ko ang lahat, magiging napakalaking pinsala. Nakikita mo ba yan, Lolo? Umuwi ka na bago mahuli ang lahat sa mahinang katawan mong yan. Kapag pumasok ka sa ring, pagsisisihan mo ang pagtali. Ikaw. Hoy ganda. Gusto mo bang magsaya tayo? Aliwin mo ako, baka bigyan kita ng pagkamamamayan sa Dakilang Korea. Mabuhay ng parang aristocrata. Kuya Kim. Binibining siya. Kuya Kim. Iligtas mo ako, bakit ka natatakot? Nasa ilalim ka ng proteksyon ng Dakilang Korea. Sino ang maglalakas loob na saktan ka? Ito, Lee Wan. Isang babae ang nagpatakot sa'yo ng ganito? Makinig ka, Kuya Kim, tama na. Nandito ako, huwag kang matakot. Munting bata, ano ang sagot mo? CJ, subukan mo ako. Hindi ko inaasahang sasali ka pala sa kompetisyon. Halika sa kama ko, turuan kita ng taekwondo. Kuya Jin, ang tapang masyado ng babaeng ito. Gaano man katapang, babae lang siya. Pero itong babaeng ito, tama na, huwag kang matakot. Nakaakyat na ako ngayon, sa taekwondo, sa ika-9 na antas na black belt. Lalo natatanggap ko ang aral ng aking ama. Sinipa ko lang, nang may lakas na, 2,480 libra. 2,480 libra, ang galing naman. Siyempre,
At si Yamamoto Ichiro sa entablado, ang aking amang pang-ampon. Huwag kang mag-alala. Mapapasa akin ng yaman ng pamilyang Han. Ipagtatanggol kita sa Korea. Si Yamamoto Ichiro ang amang pang-ampon mo. Kuya Jin, ang galing nito. Lee Wan, at ikaw, matanda. Narinig mo ba yon? Ngayon ipinagtatanggol na ako ni Kuya Jin. Hindi na kita katatakutan. Talaga? Kuya Z. Duwag ka talaga. Ako. $2,800. Ito, lumagpas. Liwan mula sa Daksha. 2,800 libra. Naaprubahan na. Nakalusot sa Martial Arts Championship. Magkano? 2,800. Ito, siguradong sira ang makina. Isang tirahan 2,800 libra. Oo. May sira. Talagang may sira. Maghahabla ako. May depekto ang makina. May depekto. Mahina ka masyado. Ikaw. Walang sira. Walang sira. Maaari ba akong sumubo? Siyempre. Kuya Jin, ang lakas masyado ng matandang ito. Mag-ingat ka. Nakamamangha. Yun na lang ba? Ang galing talaga ng matanda. Nakita mo ba ang palo niya? Halos hindi gumalaw ang sandbag. Masyadong mahina ang lakas. Walang lumabas sa screen. May mali dito. Anong ibig mong sabihin? Hanji, takot ka lang yata. Isang huling hininga ng matanda. Anong lakas pa meron siya? Kuya Jin, tingnan mo ang screen. Ang bilang na ito. 8,000. Sisira siya ng record. Bagong world record. 9,999 na libra, 4,536 na kilo. Ito. Paano ito nangyari? Anong klaseng teknolohiya ito? Kahit isa 0,000 libra, hindi kayang i-display. Aprobado, Lichansing ng Dacia. 9,999 na libra. Binalidado ang resulta. Kwalipikado sa Universal Combat Championship. Sirain ang makina. May sira yata ang makina. Oo, may malfunction. Ay disqualify mo sila. Hindi, mali ang intindi mo. Ang sira ay wala sa makina. Tumagos ang sandbag sa poste. At nabiyak. Ano? Anong problema mo? Habang may lunti ang bundok. Li Changsheng. Minamahal kong guro. 20 taon kitang hinintay. Sa wakas lumabas ka na sa pagkukubli. Ngayon, gumigiting ang laban. Itinigil na ang pagre-record. Tawagin na ang mga kalahok. Piliin ang kalahok na nais mong hamunin. Kasama kaming 3. Ako. Nais kitang hamunin. Unang hamon ay lumitaw. Ginoong Kim Jae-myung, sino ang nais mong hamunin? Hinahamon mo ako. Hindi. Hindi ikaw. Siya ito. Tumungo sa harapan. Sige. Ayos, aking ipinahahaya. Ang unang laban sa round na ito ay magsisimula na. Dehan. 9th dan itim na sinturon sa taekwondo. Dacia, mga sining ng pakikipaglaban ng China. Ang saya, lalaki na nanakit ng babae agad. Walang kwenta. Di yata kaya kahit isang suntok. Hindi sigurado. Babaeng, huwag isipin ng 2,800 libra, ay espesyal. Ako ay, taekwondo expert mula sa Timog Korea. Ikaw, masdan mong mabuti. Bakit ang daldal mo? Ikaw ay,
Naghahanap ng kamatayan. Ikaw. Takbo lang alam mo? Masyadong mabagal. Ikaw ay patay na rin. Subukan mo combo strikes ko. Ito ba ang taekwondo mo? Nakaka-disappoint talaga. Sumuko ka na. Hindi kailanman. Mabuti, galing ng suntok. CJ, Aminadong talo ako. Mawala ka. Teka, Anong nangyari? anong style ito? Chinese martial arts. Tai Chi. Ano? Gusto mong matutunan? ingat. Nagsisinungaling ka. Pangungulam, ito ang unang pandaigdigang kumperensya ng martial arts. Walang pakialam kung anong armas ang gamitin mo, anong pamamaraan ang gagamitin. Ang mananalo ang mag-aangkin ng lahat. Barat na tira. Dayaan. May kasabihan kayong daksha. Ang martial arts ay mga pamamaraan ng pagpatay. Sino ang may pakialam sa iyong paraan? Nakaluhod ka na, sumuko ka na. Pwede kitang patayin. Huwag kang mag-isip. Matigas ang bibig. Xiaowan. Huwag kang mabahala, yamang hindi mo ito nakikita. Pakinggan mo ng iyong puso. Ang puso mo ang magsasabi ng sagot. Sundin ang iyong puso. Babae, hindi mo nakikita. Anong gagamitin mong pananggol? Sundin ang puso mo. Sundin mo ang puso mo. Naiintindihan ko. Babae, handa ka na bang lumaban? Subukan mo. Kung naghahanap ka ng kamatayan, ako ang bahala. Magaling. Tigil na. Hindi pa patay, Kim Zaiming. Maaari ba akong magpatuloy? Ipinapahayag kong ang laban. Liwan ng Daxia, ang nagwagi. Kaya, Liwan, ipagpapatuloy mo ba ang laban? Jade, salamat. Tol, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Magaling. Magaling si Lolo sa pagtuturo. Ngayon, may bagong manlalaban ba? Jade, tara na. Ako na mauna. Turno ko na. Good luck, Jade. Ikaw ang senior champion sa pagkakataong ito. Sino kalaban mo ngayon? Lahat. Ano, nababaliw ka na ba? Lahat. Nangloloko ka. Matandang lalaki ng Daxa. Pangahas mong sinira. Ang record kong 9,000 pound. Sige, nakuha mo na ang atensyon ko. Mukhang dadami pa ang mga biktima ng Daxa. Isang suntok. Ano ang sinabi mo? Hindi ka karapat-dapat sa higit sa isang suntok. Nangluloko ka? Ingat ka, Jade. Ito. Impossible. Mabilis parang kidlat. Paano niya nagawa iyon? Wala na bang manlalaban ang Daxa? Mahina ka masyado. Sumusuko na ako.
Ako'y susuko na. Nagpadaupo na ako, noong sumuko ang mga daksa. Noon, walang awa kayong pumatay. Ngayong ako ang sumusuko. Huli na. Ito, ako si Li Changshen. Narito ako ngayon, para hamunin lahat. Na pala, gagapiin ko lahat dito. O kaya'y talunin nila ako. Ikaw, sino ka ba? Ako si Li Changshen. Siya nga pala, 20 taon nakalipas. Ako'y may pangalang Li Chang'an. Li Chang'an? Ikaw pala. Ako nga. Mukhang, ang laban natin, ay di maiiwasan. Binabalaan kita ng tapat. Iba ako sa kanila. Talagang ibang-iba. Tunay ngang iba ka sa kanila. Ang kahinaan mo'y nakakaawa. Kawalang galang. Saan siya pumunta? Lolo, sa likod mo. Yun na ba? Magaling na pagkilos. Napakahina. Talagang mahina ka. Pwede bang gamitan kita ng armas? Sige, subukan mo. Ihanda ang espada. Sigurado ka bang di ka gagamit ng armas? Sapat na para talunin ka. Ginoo, hindi ka ba sumusobra sa pangungutya? Kayang hatiin ng aking espada ang buhok sa hangin. Walang katulad ang talas. Nangangahas ka bang harapin ito ng laman? Hindi ko malalaman kung hindi susubukan. Mabuti, magkagayon na nga. Ang tela na tungkod. Kahanga-hanga. Puputulan ko ang iyong tela na tungkod. Natalo ka. Hindi. May isa pa akong suntok ng espada. Ang suntok na ito ay pumuksa sa maraming mandirigma. Una, ito'y para kay Li Haiwang. Pero ngayon, sa iyo ko ito gagamitin. Ipakita mo na. Mag-ingat ka. Mabilis. Gaano kabilis? Lolo, Anong nangyari? Patay na siya. Pinatay ko si Li Chang'an. Ang walang talo sa isang milenyo. Ang matandang lalaki ng Daxia ay nagapi ng sorpresang atake ni Yamamoto Ichiro. Trahedya talaga ang kinahantungan. Matanda, kahit gaano ka katatag. Kaya mo bang labanan ng bala? Nagbago na ang panahon. Aking ipinahahaya, sa hamon na yon, ang pagkatalo ng matandang lalaki ng Daxia. Sandali lang. Ano? Lolo, Paano ito nangyari? Ang bilis ng bala ay katulad ng barite. Kaya nitong tumago sa baluti ng madali. Paano kang nakalabas ng walang sugat? Mga mandirigma ng makipot na isla, matapos ang lahat ng tao, hindi pa rin kayo nagbago. Profesor. Halika rito. Huwag kang mag-alala. Si Lux ito. Ang pinakamalakas sa bagong henerasyon ng Amerika.
Sabi nila, siya ang tapat na alagad ni Li Haiwang. Kaya bang tumagal ng matanda mula sa Daxe Empire nang higit sa isang round lang? Mandirigma. Ikaw ba ang mandirigmang Daksha na tumalo sa aking maestro noon? Binata, wala ka pa sa kalingkingan ko. Umuwi ka, at isama mo ang maestro mo rito. Matanda. Akala mo karapat-dapat ka na harapin ng maestro ko, wala kang sinabi sa kanya. Matanda. Ang lakas ko ngayon, lampas sa iniisip mo, kung ipipilit mo, na hamanin ako. Gusto mo ng masayang laban? Simple lang ito. Subok ng lakas, tama. Ang lakas ng mga kamay kong ito, ay lumampas na sa aking guro noon pa. Kung mababaluktot mo ang braso ko, maaari mo akong hamanin. Maging ang aking guro. Totoo ba yan? Exact. Ganito mismo. Matanda. Pwede kang sumuko kahit kailan. Ako'y tao, iginagalang ang matatanda at nag-aalaga sa mga bata. Aray. Masakit to. Pinipisil ng matanda. Masakit na ba? Pwede kang umatras. Lumuhad at magmano ng 100 beses sa akin. Normal lang ang kaunting sakit. Pakisagad pa ng diin. Lolo, subukan natin ang iyong pagtitiis. Tuloy lang. Bakit siya hindi naaapektuhan? Ano to? Hindi ka ba kumain? Hindi pwede. Ako naman ngayon. Bumaliktad ang sitwasyon. Hoy, hindi pa sapat ang lakas. Ilabas mo ang iyong amo mula sa pagtatago. Ayan na lumitaw, makapangyarihang paggaling ni Lux. Ang 5 ng daliri. Bumabalik sa lugar matapos mailipat. Grabe ang lupit nito. Ang galing. Nasaan ang loika sa mga salita mo? Matanda. Ngayon, itutulak kita sa libingan ng walang awa. Matanda. Pagtakas lang ba ang kaya mo? Sino ang naghasik ng ganitong ilusyon? Natakas lang ang alam kong gawin. Matanda. Ito. Nasira ang selyo. Si Rox na yon, siya ang tunay na Rox, isang halimaw na maskulado. Inilalagay ni Rox ang buhay niya ngayon para palakasin ang kanyang mga kalamnan ng 10 beses. 10 beses, nais kong malaman kung ang mandirigmang ito, mula Dazia ay kayang wasakin ang ganap na depensa ni Rox. Ganap na depensa. Totoo. Alam mo ba kung paano ko nakuha ang mga kalamnang ito? Paano ko sila pinalakas? Ito ay bala. Kahit ang bala ay hindi makapasok. Akala mo nasasaktan ako nito? Naiintindihan ko. Ano? Sumusuko ka na? Kung gayon, mamatay ka na.
Sa pagkakataong ito, hinamak mo ako. Ang bilis, pero kulang pa rin ang lakas mo. Ngayon, ako naman. Talaga? Ano? Lakas lang ng katawan, walang bilis. Loko-loko, siya ang baliw na si Daxia sa mga alamat. Unang tao, ang nangahas lumapit kay Lux, nang ganito kalapit. Lampas ka na. Anong nangyayari? Ano ng kalukaang to? Hindi mo na ba tanda? Ang mga kalamnan ko ay bala protect. Akala mo matatamaan mo ako? Totoo ba yan? Ikaw, paano mo nagawa yun? Enerhiyang panloob. Malakas ang iyong katawan. Pero ang mga lamang loob, ang pinakamahinang punto, kaya ginamit ko ang panloob na enerhiya para tamaan ang mahalagang organo. Natalo. Si Lux na sobrang maskulado ay talagang natalo. Si Li Changxing ng Daxia, ang kampiyon natin sa pandaigdigang paligsahan ng martial arts. Tingnan mo. Ilang taon na ang lumipas. Li Chang'an, binatang liyaw. Hindi ka ba luluhod sa iyong guro? Guro. Dakilang guro. Si Liao ay dating estudyante ng lolo ko. Isang taksil na alagad. Sabihin mo kung bakit mo ginawa to. Guro. Pinilit mo ako, bakit mo tinanggihan? Naturuan ako ng tunay na kung fu. Ang pagdurusa ng dugot laman ay kailangan para ang mga kaaway mo ang pumatay sa sarili mong anak. Tumahimik ka, guro. Ang totoo, wala akong problema kung maging anak kita. Lilinisin ko ang ating paaralan. Kailangan ang paglilinis na ito. Hindi ka magtatago. Li Chang'an, ang siklo ng paghihiganti. Para sa apo mo, magsumpa ka, nalisanin ang mundo ng martial arts. Natatakot ka ba, guro? Nag-enjoy ka pa bang sermonan? Ngunit ngayon, nabisa ko na, ang paglilinis ng katawan. Ang lakas ko ngayon. Nakakahigit sa iyong kabataan. Ano ang masasabi mo? Tinatawag pa kitang guro, sa iyong katandaan. Hindi ba dapat magretiro ka na? Bakit ka lampas ka na sa kalakasan mo? Ngunit matanda, hindi ko nararamdaman ang edad. Sinauna ka na. Talaga? Masdan mo. Paano ito? Matatag na saligan, guro. Ngayon, ang kapangyarihan ko, lumampas na sa iyong ruro. Di mo ako matatalo. Sumuko ka. Dahil sa respeto sa ating samahan. Ipaubaya ko ang buhay mo. Estudyante, nang tumanggi akong turuan kang lumaban. Dahil ang kapangyarihan, ay hindi lamang ang lahat. Ang tunay na layunin ng martial arts, ay ang landas mismo. Ganoon ba? Mukhang, ang ating huling laban, ay di na may iwasan. Lolo. Mali. Tung matandang ito, nang matanggap niya ang sipang yon, sinadya niyang pahupain ng panga. Para mabawasan ang lakas ng tama. Parang matalas sa patali, na hindi makaputol. Sa sedang lumilipad. Magandang lakas. Guro, matagal ko nang alam, ang sikreto ng pagpapahina ng lakas. Sa harap ng takot, kusang naninigas ang katawan, parang hangin na bumabagsak sa malaking puno. Umangat ang kakayahan mo, ngunit sa huli, ang pagsasanay ay para malaman ang iyong kahinaan, subalit naniniwala ako. Kahit ang mga Diyos ay may kalambutan.
Lolo. Tumayo ka na, Lolo. Matanda, nalaman ko na ang iyong kahinaan. Alam mo ba, muntik ka nang mamatay kanina. Aking alagad. Nangangahas ka bang saluhin ang aking suntok? Aking alagad, di ba ikaw ang tinaguriang pinakamalakas? Paano mo hindi kayang saluhin ang tama ng isang tulad kong matanda? Tumatakbo. Ano ba talagang kinatatakutan mo, Lihaywang? Eksakto. Ano pang ikatatakot? Walang kabuluhan ito. Natatakot ka sa kamao ng matanda? Ganyan ka ba kabigang duwag? Nabigo ka na naman. Masyadong makapangyarihan ng matandang iyon. Ang suntok na iyon, nabasag kahit ang metal na pader. Talagang nakakagimbal na teknik. Matanda. Naghahanap ka ng kamatayan. Matanda. Di mo ba napansin? Matanda. Nagluloko lang ako sa'yo. Kaunting pang-aliw. Pero, huminahon ka, yung mga walang kwentang panlilin lang, tapos na akong gumamit niyan, dahil, nasa tunay na lakas ang kapangyarihan. Ito, mga maskulado. Para silang, demonyo. Ito likod ng demonyo. Matanda. Tumatanda ka na, alam ko lahat ng modus mo, pero, ang lakas ko, mas higit pa sa'yo. Tapusin mo na siya, Lolo. Matanda. Humihina ka na, 20 taon nakaraan, di kita kayang talunin noon, pero ngayon, naluluma ka na. Tumanda na ako. Hindi, pero ako'y, hindi susuko sa oras. Mamatay ka na. Ano, totoo, matanda na ako, pero hindi ko sinabing, tapos na ang panahon ko. Impossible, estudyante. Narinig mo na ba ang... Panginoon, ikaw ang pinakamalakas. Panginoon, patayin mo siya. Matandang lalaki. Tatakas ka na lang ba? Tumatalikod. Siko. Tuhod. Panginoon. Baba. Pagitan ng kilay. Matandang lalaki. Pagod ka na ba? Nahihina na. Nahuli din kita. Bilis ng pagkakaisang makalangit. Tunay na mabilis. Ngunit, hindi mo ako papatayin. Mas bata ako sa'yo. Mas malakas ako kaysa sa'yo. Kahit ubos na lakas, ako ang mauubos sa'yo. Matandang lalaki. Nahuli na kita. Lolo. Lolo, gising na. Hindi na lalaban si Lolo. Tumigil ka ng lumaban, Lolo. Batang babae na to. Magaling sa martial arts ang lolo ko. Matanda. Tumatanda ka na rin. Napatay kita sa wakas. Katawang mortal, buksan mo. Taksil na alagad. Paano ito nangyari? Impossible.
Dumating na ang oras mong mamatay. Huwag mo akong gagambala. Tuloy lang, Lolo. Hindi ka panipaniwala. Sa edad na 70 o 80, paano siya ganito kalakas? Naglalaro lang ako sa'yo. Ikaw. Pakawalan mo ako. Tutulungan ko ang aking guro. Guro, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Guro, sabihin mo sa akin. Anong teknik ito? Ang antas ng martial arts. Kalakip ng langit. Paano? Gusto mong matuto? Ituturo ko sa'yo. CJ. Sa susunod na buhay. Guro, tingnan mo. Natalo ang aking guro. Lolo. Aking hangal na apo. Tapos na ang away. Umuwi na tayo. Paano natalo ng guro ko siya? Itong matanda. Sinasaniban siya.